Kaya naman, hi, hello po sa lahat ng mga yes pre natin na kasalukuyang nagtatype, oo, at gumagawa ng kanilang resignation letter. O, ipasa mo na yan, ha? Wag mo nang patagalin pa yan kasi sinasabi ko sa iyo, aabot ka na naman ng December, hindi mo pa rin napapasa yung resignation na yan, tapos magrereklamo ka na naman, paulit-ulit na lang. Alam mo, yes, friend, kailangan mo lang talagang tanggapin na yun na yung sinisigaw ng puso mo. Kumbaga yun na yung laging tumatakbo sa isipan mo. Na para bang sa araw-araw na ginawa ng Diyos para magkaroon ka ng pagkakataon na makapagtrabaho, ay siya rin namang araw-araw na bumabagabag sa'yo yung kagustuhan mong iwan na ang kasalukuyan mong trabaho. Wala namang problema doon, di ba? Alam ko na minsan mo yung pinangarap, minsan mong hiniling na makapasok ka sa kumpanyang yan. Ika nga, resume noon, resignation letter na ngayon. Ganun talaga ang shifting ng buhay, di ba? It is just a cycle of life. May mawawala, may bagong dadating. You are replaceable. Mapapalitan ka nila, huwag kang mag-alala, huwag kang maawa sa kumpanya kung feeling mo pag nawala ka, kawawa sila. Hayaan mo sila. Kaya na nila yan. Nabuhay nga sila at na-survive nila ang kumpanya nila nang wala ka noon pa. Sino ka ba? Di ba? Di ba? Sino ka ba? You are replaceable. Kapalit-palit ka dyan, yes, friend. Kapag sinabi mo na ayaw mo na at pinasa mo yung papel na naglalaman ng pagpapahayag mo na binibitawan mo na yung tungkulin at gampanin mo sa trabaho ninyo, by that moment, iisipin nila na okay, thank you for your service. Then magugulat ka na lang bukas, may nakapaskil na we are looking for, diba? We are hiring. Papalitan ka na agad. At okay lang yun. Normal na nangyayari yun. Huwag kang magdamdam kung sabihin sa'yo ng kumpanya na okay, maghahanap na kami ng kapalit mo, mag-render ka, tapos i-train mo bago ka umalis dito. Huwag mo sabihin na, mapalitan nyo na ako. Ganon-ganon na lang yun. Malamang te. Trabaho yan, negosyo, business. Kailangan tuloy-tuloy ang pagtakbo. At ganon ka rin dapat sa buhay mo. Kapag meron kang isang bagay na binitawan, dapat meron kang bagong panghahawakan. But, disclaimer muna, bago tayo magtuloy-tuloy at bago tayo masarapan sa ating usapan, gusto ko lang maging malinaw sa inyong lahat na nakikinig na medyo nagdadalawang isip at nababagabag sa mga oras na ito or mga nakalipas na araw kung dapat na nga bang mag-resign. I would just like to remind you na ang pagre-resign po ay lubos na pinag-iisipan. You have to reflect day by day, night by night. Maraming factors ka na kailangang i-consider bago mo gawin yan. You have to be careful. Huwag kang basta-basta aalis dahil lang emosyonal ka, dahil lang napagod ka na sa buong araw na meron ka, o hindi naman kaya dahil na pagsabihan ka ng boss mo. Hindi yan factors, hindi yan for me enough reasons para agad-agad umalis ka dahil lang nangyari ang lahat sa isang araw. It's just a bad day, not a bad career. I must say, perhaps ang arte. Kakainis pa, English pa. Diba? Ang sinasabi ko lang, huwag kang basta-basta aalis kung wala kang konkretong plano. Diba? Make sure that when you leave, you are certain about the exact reasons. And make sure na yung mga dahilan na yon ay non-negotiable for you. Yung mga rason na yon ay talagang hindi mo kayang tiisin at hindi mo kayang umusad, mag-grow, magpatuloy at gawin yung mga trabahong dapat mong gawin kapag binabagabag ka ng mga bagay na yun. But if it is somehow or somewhat tolerable, kahit papano, di ba? Laging sira yung water dispenser ninyo, laging barado yung CR ninyo. Kahit papano, sige, sabihin na natin,
okay, it is something na kaya pa namang tiisin, pwede namang palipasin kasi naaayos naman yung mga bagay na yon, 'di ba? Pero kung meron kang klase ng boss na minumura ka na, talagang binababa na yung pagkatao mo at pinapahiya ka sa mga kapwa mo empleyado, yun siguro, 'di ba? Grounds yun for you to resign. Pero again, kung mga medyo mabababaw lang naman na dahilan na feeling mo, ay yung katabi ko sa cubicle, yung katabi kong katrabaho sa table, ang baho. Amoy putok. Oo, hindi pa naman New Year pero lagi na siyang putok. Wala naman siyang kaaway pero yung kilikili niya ang tapang. 'Di ba? Yung mga petty reasons. Napagsabihan ka ng boss mo dahil meron kang nagawang pagkakamali. Isn't it normal? 'Di ba? Anong gusto mo, i-baby ka niya dahil nagkamali ka? Yun yung mga bagay na normal na nangyayari sa isang kumpanya. And you have to be professional. Diba? Magpaka-professional ka sa magiging response mo, sa magiging solusyon na gagawin mo, diba? Kapag napagsabihan ka, hindi yung magtatantrums ka kung ano-anong gagawin mo, kung anong sasabihin mo sa boss mo na hindi naman na related sa trabaho ninyo. Kumbaga nagiging personal na. At doon nagsisimula ang problema. Kaya ito yung sinasabi natin na kahit papano, we have to really think about it 100 times. Madaling sabihin na magre-resign na ako. Oo, paulit-ulit nga natin yung sinasabi, di ba? Kahit na tumatagal na tayo ng 5 taon halos sa kumpanya. Pero yan ay dahil nag-iisip ka. Yan ay dahil nagiging practical ka. Yan ay dahil bumubuo ka pa ng panibagong plano. At okay lang din yan. Walang problema dyan, di ba? Pero kung naiisip mo na yan, tumatakbo na't sumasagi na sa isipan mo ang mag-resign, maybe ang magagawa mo as early as now is to prepare. Diba? Paghandaan mo yung mga plano, paghandaan mo yung financials mo, diba? Yun lang yun. Reminder to sa atin na kapag nagtatrabaho tayo, as much as possible, alam kong sobrang hirap po, hindi ganun kadali, pero mag-ipon po tayo. Kahit papano, mag-ipon tayo para naman sabihin na natin, okay, magre-resign na ako, sorry, babay na sa inyo. At least meron ka pa ring pondo. Just enough para i-cover at least yung 3 months, 6 months na pagiging unemployed mo. 'Di ba? At least meron kang buwelo ulit sa panibagong career na mapupuntahan mo. Pondo pang buwelo. At huwag mong sabihin sa akin na, huwag na buwelo-buwelo pa, iipon-ipon pa, huwag na. Meron namang back pay, meron namang separation pay. Wow. Malaki ba? Diba? Huwag mo nakasahan yan, ano ka ba? Huwag mo nakasahan yung mga back pay, separation, kung anong pay man yan, kahit ano pang payphone yan or charot. Huwag mo nakasahan yan, di ba? Lahat ng loan mo ikakaltas din dyan. Oo, tsaka lahat ng mga late mo sa trabaho, yung mga office materials na inuwi mo sa bahay ninyo dahil sa project ng anak mo, ikakaltas yan. Charot. Di ba? Iba pa rin kapag may sarili kang perang hinahawakan. Kasi 'di ba may mga ibang kumpanya na talaga namang pagkatagal-tagal din bago talaga ibalik sa iyo yung mga ganyang 'di ba benepisyo. So we'll never know, hindi mo rin alam kung magkano, hindi mo alam kung kailan. So mas okay na yung prepared ka na meron kang sariling hinahawakan mo na pera. Yan ay kung talagang desidido ka na. Yan ay kung talagang sureball aalis ka na. Kumbaga, yung resignation letter mo, meron mo ng pirma. Pasa na lang ang hinihintay. 'Di ba? Kaya kung nasa isip mo 'yan, yung resignation, tanggalin mo na sa isip mo, ipasa mo na sa HR niyo. Oo, 'di ba? Maraming factors kung bakit nagre-resign ng isang empleyado. Hindi po ako mula sa Human Resources Office. Hindi ko eksaktong alam, pero as an employee, based on my observation, sa mga kaibigan, kakilala, katrabaho, 'di ba? Maraming factors kung bakit nagre-resign ng isang empleyado. Una, they want to seek for a greener pasture, 'di ba? Merong mas magandang offer from another company. Okay lang naman 'yun, walang problema because it is growth. It is progress na hindi mo pwedeng, 'di ba, balewalain, na kailangan mo ring i-consider kahit papaano.
maaaring mahirap para sa iyo pero practical lang tayo, 'di ba? So para magawa mo 'yun, for me, ang kailangan mo lang talagang mabuo. Bukod sa resignation letter mo, which is minsan mahirap din i-compose kasi English. Oh. Charot. O pwede lang sabihin na ayoko na boss, pinag-resign na ako ni Lord, gano'n. Diba? Pinag-resign na po ako ni Lord, parang si Sex Bomb IZ, ganyan. O, diba? Kahit pa paano madali. Pero hindi, you have to be objective sa resignation letter mo. Dapat merong reasonable reason. Diba? Merong kahit pa paano acknowledgement doon sa company mo. Para naman, diba? Graceful ang exit mo. Sabihin na natin na natatakot ka kasi baka wala nang ibang trabaho dumating sa'yo. Totoo naman, nakakatakot naman din talaga yan kasi sa panahon ngayon sobrang hirap din maghanap ng trabaho. Pero sabihin na nating ganun na nga ang nangyayari at iniisip mo na wala dito na lang ako kasi opportunity din naman to na binigay sa akin, ipinagkaloob sa akin. 'Di ba? So bakit hindi ko na lang pangalagaan at habang buhay na panghawakan, na gampanan? Naniniwala ka that opportunity knocks once. Pero 'di ba? Who knows? Who knows if meron palang mas maraming opportunities outside that box, outside the four walls of your company. Four walls? Yung company namin, hindi ko alam kung ilan yung walls. Hindi ko alam kung ang dami, maraming walls dito. Hindi ko alam kung kasama yung Aliw Theater at Star City. Diba? Hindi mo alam kung ano yung naghihintay sa'yo outside your workplace. Diba? Buti pa nga yung mga yung mga pinalad sa buhay, yung mga kahit papaano sabihin nating mayayaman, diba? Yung mga kahit papaano merong maibubuga sa buhay. Ito talaga yung mga hindi takot mag-resign. Diba? Hindi takot magpalipat-lipat ng trabaho, hindi takot umalis na lang basta-basta kasi wala namang mawawala. Sana all. Sana all. Diba? Buntong hininga yan para sa mga yes pre natin, no, on behalf of you guys na kapit pa rin kahit sobrang nahihirapan na, kahit sobrang pagod na, wala lang choice kaya hindi makaalis. Naiintindihan ko rin naman yan, gets kita dyan. Diba? Kung bakit nandyan ka pa rin sa kung nasaan ka man. Yet, ang gusto ko lang sabihin sa'yo is pag-isipan mo at kung desidido ka na pero wala ka lang choice, dasal-dasal lang. Tapang na lang talagang kailangan. Kasi kapag mahirap ka, di ba? Kapag sinabing wala kang choice, hanggang dyan ka na lang, ang hirap, di ba? Yung anong burnout? Walang burnout. Pili ka, burnout o brownout. Kasi pa nag-resign ka talaga namang brownout talaga. Kasi wala kang trabaho, pambayad ng kuryente ninyo. Di ba? I mean, nakakalungkot man isipin, mga yes friend, hindi dapat ganito ang nangyayari at nararanasan natin. No, na nawawalan tayo ng choice, feeling natin limitado ang oportunidad para sa atin. Sana hindi ganun ang nangyayari pero sa kasamaang palad ganun po talaga. Kaya sana magkaroon na tayo ng urge to seek for better careers. 'Di ba? Para maging open ang lahat sa kung sino man ang kaya na magtrabaho, na merong dedikasyon sa bagay na gusto niyang gawin. Nakakatuwa nga kasi may mga fast food chain na nakikita natin na binibigyan nila ng opportunity yung mga yes pre nating may special needs, 'di ba? O hindi naman kaya yung mga senior citizen, yung mga PWD, nakakatuwang isipin kasi kaya naman nila, capable sila. Samantalang yung iba dyan, ang trabaho na gagawin is magtitinda ng popcorn pero ang gustong demand sa mga empleyado, graduate ng college. Ano ba, 'di ba? Sana kahit papaano i-adjust natin yung standards natin according to the tasks na gagawin. Kasi kung kaya naman ng isang tao, 'di ba? What if hindi siya nakapag-aral ng college kasi wala siyang pera pero kayang-kaya niya magtinda ng popcorn. Kayang-kaya niya magpaputok ng popcorn. Like 1,000 pieces per minute. 'Di ba? Why not give that person an opportunity to work? Or yung iba naman, ang lakas-lakas, pero batugan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kompleto ang kamay, kompleto ang paa, lahat-lahat na nasa kanya.
pero pinipili pa rin ang magnakaw sa kapwa. Ala? Sino itong mga to? Pangalanan ba natin? Eto si Charot. Charot lang. Baka ako yung mawala ng trabaho kahit hindi ako nag-resign, diba? So bottom line ng ating usapan mga yes friend, do not be afraid to take risk. Yun lang yun, diba? Sabi ko sa inyo may part 2 yung usapan natin kagabi eh. O ito talaga yung part 2 ng sinasabi natin kagabi na get out of your comfort zone. Especially kapag well-being mo na yung nakasalalay. Walang masama sumubok, walang masama mag-explore. Just make sure that you are doing such things accordingly and well-planned. Yun lang. Thank you. Salamat sa pakikinig. O basta ako kung magre-resign man ako, pero hindi naman, knock on wood. Wala kaming wood, oh my God. Ako na lang, mukha naman akong kahoy. Kung mawawalan man ako ng trabaho, magtitinda na lang siguro ako ng Shanghai. Yan, kaya shawarma. Kung anong iniisip mo, porket anong oras na. Ay, nako. Well, anyways, mga yes friend, laban pa, no? Laban pa, kapit pa, at sa susunod na eleksyon, bumoto na tayo ng tama. Guys, let's do it on 2028. Okay, galingan natin. Talinuan natin, wag niyo yung dahil lang sa artista. Wag nang ganun. Yes, friend, 3 oras na bibitsay ang ating pinagsamahan na kapiling nyo po ang bibi nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:45. Good night, Bibi.